Weather update tayo mga kapatid. Narito po ang mga weather systems na nakakaapekto sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na nakakaapekto nga sa ating bansa. Ito pong Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto po dito sa areas ng Visayas, Palawan at Mindanao. Samantalang umatras naman yung ating tinatawag na shear line na kung saan ito pong northeast monsoon ang nagdadala naman ng mga posibleng mahinang pagulan dito sa extreme northern Luzon. Narito naman ang bagyong Verbena na halos hindi na po kumilos yan dyan at halos nga wala pong pagkilos na nagawa or naganap dyan, pero yan po ay pahina na at wala naman po halos direktang epekto sa ating bansa. Pero ngayon, meron tayong binabantayang panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling namataan ng Pag-asa sa layong 1,445 kilometers eastern section ng Eastern Visayas. Nandito po yan sa labas ng ating PAR. Ito po ay posibleng dumikit at lumapit sa ating boundary line bukas ng gabi hanggang Wednesday at posible rin pong lumakas at maging isang ganap na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility if ever yan po ay mabibigyan ng local name na Wilma. Sa ngayon, ito po ay hindi natin inaasahang maging isang malakas na bagyo or umabot sa typhoon or super typhoon category. Pero gaya ng bagyong Verbena, ito po ay posibleng tumawid sa ating bansa at kasama ng epekto ng shear line, ito po ay posible rin magdulot ng malawakang pag-ulan at posibleng magdulot din ng malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng ating bansa. Yan po ay paghahandaan natin ngayong Thursday hanggang sa pagpasok ng weekend. Sa ngayon, wala pa po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito lamang Intertropical Convergence Zone ang nagdadala ng mataas na tsansa ng pag-ulan at mga posibleng thunderstorms sa ilang bahagi ng Mindanao, particularly ang rehiyon ng Caraga at ilang areas ng Davao Region at apektado rin po nito ang areas ng eastern section ng Visayas. Maliban dyan, mga localized o pulupulong pagulan at thunderstorms naman ang ating aasahan dito po sa mga areas ng Visayas, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Luzon. Dito nga sa Metro Manila, magpapatuloy po ang maganda at maliwalas na panahon, lalong-lalo na tuwing umaga at hanggang tanghali. Pero again, possible pa rin po yung ating mga isolated o localized na pag-ulan o yung ating mga afternoon showers at thunderstorms kagaya ng nangyari nitong weekend at kaninang hapon. Yan po ay mataas ang tsansa na nagkakaroon tayo ng mga thunderstorms tuwing hapon at gabi. Pero yan po yung mga dagliang pag-ulan lamang, kaya sa mga lalabas ng bahay, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.